mapagpalang araw sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, ganun din sa ating mga babayan na nasa abroad. Maraming salamat po pala sa inyong pagsuporta sa aming channel sa pamamagitan po ng panonood po ng aming mga videos. At ganun na rin po sa inyong pag-like and subscribes. At ganun din po sa hindi nyo pag-skip ng ads sa inyong mga phone screen ay makakatulong po iyan para po sa aming adhikain na makatulong din po sa iba. Yun. At maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aming channel. At yung name po ng aming channel ay nakalagay po dyan sa ating screen, Kuyang Vlogs. Ayan. Yun, thank you po sa inyong pagsuporta sa amin. Tara guys, puntahan na po natin yung bahay ni Lola Mona. Yan, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tara guys, samahan niyo po kami. Pupuntahan po natin yung lugar ni Lola Mona. Dito po ito sa Old Road Buso-Buso, Sitio Pikapik. Okay, tara guys, samahan niyo po kami at ating dadalawin po si Nanay Mona. At alamin po natin yung kalagayan niya. Nabalitaan po kasi namin na nag-iisa siya sa kanyang bahay na kung saan ay 77 years old na po siya. At sa anumang paraan ay gusto rin naming malaman yung kanyang kalagayan at upang aming matulungan ng abot sa aming makakaya. So samahan nyo kami guys sa aming paglalakbay papunta dun sa lugar niya. Diyan si Nanay Mona ngayon. Oo, nabanggit ng ating scouter ay nandiyan sa... Siya nga po pala yung dalawa pong kasama ko dito. Siya po si Kuyang Herman. Hello. And then si Kuyang Joseph. Hello. Yan, at ako po si Kuyang Ray. Yan, tara guys, samahan niyo po kami. Pupunta na po natin yung lugar ni Lola Mona. Yung mapuno rito sa lugar nila. Oo, mapuno at saka medyo paahon yung daan papunta sa kanila. Kaya ayan, mararanasan natin ngayon na yung tibay ng ating tuhod o stamina para pumanik dito sa lugar nila Lola Mona. At mainam na lang guys dahil maraming puno at malaking tulong ito para dun sa lilim na hindi kami gaano abot ng araw o sinag ng araw. Ayan. At nabanggit din sa atin ng ating scouter na sa loob ng 5 taon nananatili rito si Nanay Mona na nagsusolo, bagamat mayroon din siyang anak na nagpapadala daw sa kanya buwan-buwan. Yan, at malalaman po natin mamaya yung kabuuan ng kwento ni Nanay Mona pagka nakausap na po natin siya. Yan, maganda yung lugar nila kasi maraming puno, matataas. Tingnan mo yung mga bahay. Oo, Medyo kukunti pa nakatira dito. Oo. Tsaka presko. Medyo malayo sa Kabiasnan. Yan guys. Maraming tawag dito. Yung kalikasan ay maganda sa lugar nila. Ayan po, malapit na po tayo dito sa bahay ni Lola Mona. Yan, papasok na po tayo sa bahay ni Lola. Yan. Tao po. Lola Mona. Pasok na po kami. Okay, pasok na po kami. Yan, Kuyang, lapag muna Kuyang. Ayan. Kamusta po? Dito lang ako nakaupo. Ayan. Okay. Saan na ba kayo nakarating? Hindi lang po. Tawag dito, kamusta naman po kayo dito? Okay naman po yung kalagayan nyo.
Anong ilang taon na po kayo ulit, Lola? 76. 76. Ayun. At yung pangalan niyo po? Yung ano po yung full name niyo po? Yung pangalan niyo po na po? Mona Lisa. Mona Lisa. Ayan. And guys, pangalan ni nanay ay Mona Lisa, yung kanyang full name. Ayan. Nagsasolo lang po kayo dito o may kasama po? Nalakasan ko yan. Nagsasolo po kayo dito o may kasama po kayong ano? Wala akong kasama ko. Walang kasama. Pero may mga anak po kayo. Malayo yung 3. Ang 2. Nasa probinsya. Yung 2 naman, yung isa nasa ano ba? Pangasinan. Pero kahit ganun po, may communication po kayo. Ibig sabihin, dinadalaw po kayo dito, Minsan. pinupuntahan. Mga ilan taon na po na hindi na po sila nagpupunta rito. Yung isa kong anak nga, nasa Pangasinan, pumunta dito nung bago October. Napunta dito, gawa yung mga gamit niya kasi wala na kaming ilaw doon sa baba. Opo. Natanggal naman na yung lahat. Tapos wala akong kapitbahay doon. Natakot ako, kuya, baka nakawin pa. Anuhin sa akin. Opo, kaya dito po kayo lumipat. Pero yung bahay po na ito, sa inyo po ito o hindi po? Kanino po itong bahay? Nakikitira lang ako dito, kuya. Opo, sino po yung may-ari? Yung kapatid kong babae nga nasa Pasig sa ano. Opo. At least may po, may tirahan din po kayo kahit papaano. Pero, kamusta naman po yung kalagayan nyo rito? Bisbin, ano po yung pinagkakakitaan nyo, gano'n, kung meron po kayong so, ibig sabihin po, wala. Napakahirap kasi. Oo, wala po pinagkakakitaan. So, paano po yung saan nyo po kinukuha yung pang-araw-araw nyo, kagaya ng yung mga basic na pangailangan, kagaya ng Bigay-bigay lang ng kapitbahay. may... Tapos yung isang anak ko dito sa Laguna, noong December, nakapadala sa akin ng bali 400 lahat. Napadala gawa ng pinamaskuhan daw ng mga anak. Opo. Kinausap daw na padalhan natin si mama, kawawa. Umuo naman daw yung mga bata. Sige, Ime, paano ba natin maipadala ni mama? Sabi, ako na bahala, makarating ni mama to. Yun. Ayan, si Kuya Matias ang inanuhan. Nakarating sa akin, Kuya, ang 200, binili ng 2 kilong bigas. At saka, kape, asukal. Ayun. Tapos, sumunod, tapos na bagong taon, nagpadala ulit. Kasi pumunta daw yung mga bata doon sa mga tito. Binigyan ulit, nanghingi daw yung mga bata ng pamasko, pambili daw ng sapatos. Kaya binigyan daw. Sabi daw ng panganay, Mami, sobra-sobra naman itong pangbili namin ng sapatos. Paano kaya kung hulugan natin ulit si Mama? At least mainam po yun kasi kahit papaano po ay nagbibigay din naman po sila ng suporta sa inyo kahit papaano. Oo, sila naman, 2 lang yung kapitbahay ko. Pero papaano naman po kung yung mga kapitbahay po nyo ay kunwari wala naman po silang maibigay, papaano po yung pagkain po wala? Ay grabe guys, siguro masasabi natin dahil sa ganitong edad po ay hindi po biro ang mag-isa lang sa bahay niya, and then pagka wala pong mamimigay na mga kapitbahay ay wala po, ibig sabihin wala po siyang makakain. So sa edad po na 76 ay hindi po biro na mag-isa ka lang sa bahay, tapos aasa ka lang sa bigay ng mga mabubuting loob na kapitbahay, which is maganda po iyon. Pero ang tanong po ay hanggang kailan, ibig sabihin po ay hanggang kailan sila magkakaroon ng extra para ibigay sa Para inyo. sa akin. Opo, paano naman po kung sakto lang sa kanila at walang maipaabot po sa inyo? So, ayun, medyo nakakalungkot po na kalagayan. Yes lang ako. Opo. Minsan nga, Kuya, nakatulala ako mag-isip, umiiyak. Paano na ang buhay ko?
Opo. Nagugutom na ako, wala pang nag-ano sa akin yung kapitbahay nga, eto na nanay, kumain ka na. Wala, magtiis lang ako, inom lang ako ng tubig, kuya. Tubig lang ako ng tubig, tapos mag-pray ako, Lord, sana mayroon namang biyaya iabot sa akin kahit kanin lang. Ganun nga ako. Tapos ayan, minsan si Kuya Matias maghati dito ng kanin. Tapos, Lucky Me, magsabi sila sa akin, Lola, kumain ka na ba? Hindi pa nga, kuya. Kumain ka na, ka to? Uy, salamat, kuya. Mayroon kang iabot sa akin, kakain talaga ako. Alam mo, kuya, kanin ako, tubig, kanin, tubig. Kung mayroong asukal ang tubig, lagyan ko asukal, ko sa kanin. Ganun lang ako. Kasi wala akong maasahang medyo para sa akin po, para sa amin, nakakadurog po ng puso yung ganung kalagayan po. Kasi, siguro ito na rin po yung dahilan, dahil nung nakausap nga namin si Kuya Basil, siya bukas yung nag-scout po sa inyo at sinabi po sa amin. At yun, andito yung aking team, ayan si Kuya Herman at si Kuya Joseph at ako, para kahit paano po ay maghatid po ng kaunting tulong po sa inyo. Sa mamagitan po ng groceries, yan, bigas, at tubig, at syempre mamaya po may bibigay din po kami sa inyo na cash. Hindi naman po siya ganun kalaki, pero at least makakatulong po sa pangailangan niyo dito sa pang-araw-araw. So, ayun. Paano po yung nga pala, yung lutuan niyo po, kung sakaling may iluluto po kayo, dun po ba yung mga kalan niyo po na pangkahoy, dun po kayo nagluluto kung sakali? Hindi na rin po, hindi po talaga kayo nakakapagluto na. So yun, medyo nakapandulubo nga kasi umasa lang po talaga si Lola dun sa mga bigay ng mga kapitbahay. At syempre yung kanyang mga anak din ay nagbibigay din daw naman ng suporta. Yung nga lang ay hindi siya ganun kadalas or madalang na magbigay. So, ayun. Guys. Yung dahilan po na napagpunta namin dito ngayon para i-vlog si Lola ay kahit papaano maabutan po siya ng tulong at doon po sa mga kababayan natin na gusto pong tumulong kay Lola. Ayan, bukas po yung ating pintuan, yung ating channel para kay Lola. At bukod dun po sa tulong na ibigay namin ay malaking tulong din po kung kayo rin po ay makakabigay sa kanilang tulong sa anumang paraan para kay Lola. Yun, para po mabigyan po natin siya ng agarang tulong kasi yan po yung pangangailangan niya. At ngayon po, Lola, ay i-unbox po natin yung mga dala-dala namin para kahit papaano po ay makatulong po sa inyo. Bumuha siya ng kawayan. Kasi hindi ko kayang Ito guys, yung tubig, bigas, tapos bubuksan ko lang po itong ating dalang grocery. Tapay, yan, may kasama pa rin po yung mga biscuit po. Yan, at pansit po, kanton. And then, ayan, may dala rin po kami sabon panligo at sabon panglaba, panghugas. Binibigyan ako ni Kuya Matias ng Opo, at ito po, may dala rin po kaming gatas. Pang-adult po yan para po sa inyo. Yan. Kape-kape. And then, biscuit na naman po para po sa kape, pang-almusal po. At ganun din, ito po, cheesecake po, medyo malambot po ito para hindi po kayo mahirapan kumain. Meron din po tayo dito sukal, and then kape. Yan, at meron din pong itlog. Yan, para po sa pang-breakfast po, itlog. At yung the rest po ay, yan, puro dilata guys, mga dilata. Yan. Matagal ko na yan maubos, kuya. Opo, ayan, ito po siya. Kasi yung isang lata, buksan ko, maghapon ko na yan ulam. And then, ito pong bigas. Yan, at kasama yung ating tubig.
Madagdagan na yung bigas ko. Yung bigas ko, nakabalot-balot sa Opo. plastic. So ano po yung masasabi niyo po sa tulong po or biyaya po na dumating sa inyo ngayon? Maraming salamat ko yan. Ayun. Tulungan niyo ako. Napakalaking bagay yan sa akin. Welcome po. At yun, ang namin Lola na kahit papano ay yung mga dala-dala po namin ay nakatulong po sa inyo. Hindi naman po siya ganun kadami kung tutusin, pero alam po namin na Hindi, marami Opo, yan. Pero makakatulong. matagal ko na yan kainin. Gawa ng Opo. kunti laman din ang kinain ko. Opo, Matagal na yan. Maraming salamat. yes. Mayroon ngayong naawa kayo sa akin. Tulungan niyo ako kahit papaano. At hindi lang po yan Lola, may kahit pa paano iabot pa rin po kaming cash po para sa inyo, para kahit pa paano po ay binigyan po ng ng iba pang pangangailangan nyo po sa bahay, kagaya ng kung gusto pong bumili ng ulam o kung may mga nagtitinda po rito ng ulam, ganun, isda, para kahit pa paano po makatulong po sa inyo. Ayan. Yan, ito po ay 1K or 1,000. Yan po. Salamat Bibigyan po kuya. namin sa inyo. Maraming salamat. Opo, walang anuman po. Welcome po kayo. Maraming salamat sa biyaya. Na Opo, binigay yan po mo. ay galing sa amin, sa aming, naman. sa aming team, sa aming tatlo, kay Kuyang Ray, Kuyang Herman, and Kuyang Joseph. Yan. Maraming salamat. Maraming salamat walang sa anuman po. inyo. Welcome po. Tulungan niyo ako. Kaya kung ako lang, wala talaga. Alam mo, nagpatiba ako ng saging para pahinugin. Kasi hindi ko man makain pag hilaw. Kaya wala namang ipin, inguya. Pag hinog na, malambot na ho ang nguyahin. Ayun, makakain ako. Kasi wala na akong bigas eh. Sabi nga ni Kuya Matias, bayaan mo. Bigyan kita ng masaing mo. Pagbaba daw niya. Eh, kailan pa? Ako nahihiya naman ako magsabi nga, wala na akong masaing. Ayan. At syempre po, nagpapasalamat tayo sa mga kapitbahay niyo po na mayroon po silang gininto ang puso para tumulong po sa dalawa inyo. niya, ano yung mag-ano sa akin, kahit ano iabot sa akin, mga gulay, talbos ng kamuti, puso, kahit walang sahog, iabot nila sa akin. Kaya, Kaya naman ako, kasi makakain ako. okay, hayaan niyo po Lila at makakasa po kayo na sa susunod din po namin pagbalik at makakapagdala po ulit kami ng tulong po sa inyo. Ayan. Salamat naman. Para kahit papaano po ay, ayan, meron pong, meron pong tumutulong at ayun, tumitingin po sa kalagayan nyo dito. Pwede rin po kayong mag-ask dun sa mga anak niyo po na kung sakaling mapanood po nila ito ay hikayatin niyo po sila na pasyalan din po kayo rito kung may time po sila. Ano po, mag-ask po kayo dun sa mga anak niyo po na kung may time po sila, pwede rin po silang pasyalan po kayo dito para malaman din po yung kalagayan niyo kahit paano. Pwede po kayo magsabi po sa sa ating Ito lang sa Pangasinan ng malayo. Mapilitan siyang tumawid dito. Kasi po malayo po yung Pangasinan. Kasi yung isa kong anak panganay, Bohol eh. Sobrang layo. Tapos yung pangalawa kong lalaki, Leyte. Malayo sila kuya. Sobrang layo ng mga ng lugar ng iyong mga dito. Yan, pero mainam din po dahil kahit sa papaano po ay may nagpapadalhin po sa inyo, gaya nabanggit nyo kanina, may nagpapa-Gcash para at least mabadan po kayo ng tulong. Itong sa Laguna po ang ano din siya eh, siya lang din ang nagtatrabaho. Ay asawa niya na stroke. Hindi na noon nagbabiyahe ng tricycle, ngayon wala na. Kasi minsan nga makalimutan na nila yung mga anak. Ganun pala yung kuya. Pag ma-stroke ka, hindi ka na makaalaala. Minsan po may ganun pong senaryo, may mga bagay po nakakalimutan pag parang amnesia kung tawagin nila, parang ganun pagka na-stroke. So, Hindi niya maalaala mga anak niya. Mauwi na lang asawa niya galing sa trabaho. Oh, nasaan yung mga bata? Sabi niya,
alin ba mga bata yun? Sabi niya gano'n. Ay, mga anak mo, wala. Sabi niya, wala ba? Ganun lang siya. So, ayan guys, mission accomplished. Kahit papaano po ay nakapaghatid tayo ng tulong kay Lola Mona. At kahit sa munting paraan na ating nahatid po siya ng tulong. Maraming salamat talaga Opo. sa inyo. Ito guys, yung loob ng bahay ni Lola Mona. Yan, gawa po sa kawayan. Ayan. Pero yung kanya pong bubong ay gawa din po sa yero. Ayan, medyo lumang yero na po siya. Ito po yung kanyang lutuan. Yan, magamit po siya ng kahoy. Yung kaso lang nabanggit na kanina na hindi naman daw po siya nakakapagluto. Siguro po in case lang na meron siguro talagang lulutuin, ayan, magagamit niya po itong kanyang kusina. Dito guys, ganun din, meron din siyang kusina. Ayan, pwedeng kalan, may kalan siya pang uling. Ang nanay namin, ang daming Ayan, at may mga nakastock din po siyang panggatong. Shoutout nga po pala sa ating Saili Philippines. Ito po ay matatagpuan din sa Luzon, Visayas at Mindanao at ganoon din po sa ibang bansa gaya po ng Amerika, Australia, Canada and New Zealand. Yun, shoutout sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panonood at pag-support sa aming channel. Yan, shoutout sa inyong lahat. God bless!